Hello everyone. For our civics topic, it is mga bagay na nanatili sa komunidad. Okay? The structures, the places, the names that stay in your community. And it's been there for a long time ago. So the first one is pangalan ng komunidad or kilalang lugar, name of the community. So, ang pangalan ng isang komunidad ay karaniwang nananatili, dumaan man ang mahabang panahon. Okay? Kabilang dito ang Quiapo, Divisoria at Intramuros sa Maynila. Nakilala ang mga ito sa ganitong pangalan. And up to now, these are the name of these places pa din. Okay? Intramuros, and this one is the Divisoria, and this one is the Quiapo. Okay? Next, struktura or mga buildings. There are structures na hindi nagbabago, okay? Or nawawala sa isang community. Lumipas man ang maraming panahon. Kasama ni dito yung mga old churches, schools, buildings, parks, bridges, and many more. So we have here for the church, we have here the San Agustin in Bulacan and Paway sa Ilocos Norte. Ito yung mga structures na approved by the National Historical Commission bilang mga puok na pamana. Okay? Historical mga places. Next, ang Fort Santiago at ang mga lumang bahay sa gusali sa Intramuros, Maynila at mga lumang gusali at bahay sa Vigan, Ilocos Sur ay nananatili pa rin. So also this one is Vigan, the houses in Vigan, old houses, and then the old buildings. This one is inside the Intramuros. Okay? Next, also the bridges. Ang mga tulay din ng Ayala Bridge at Jones Bridge sa Maynila ay nananatili pa rin sa kasalukuyan. Okay? This was built a long time ago. This one is the Jones Bridge and this one is the Ayala Bridge. Okay po? And also, this one, another struktura or building. Ang isa pang halimbawa is yung University of Santo Tomas sa Espanya, Maynila. Okay? This is a school. Itinayo ito noong panahon ng mga Espanyol. This was built during the Spanish colonial, yung panahon ng mga Espanyol. Now, we're done with the structures. Let's proceed to the food. Ay, gutom na si Teacher Bell. Ang mga food tulad ng adobo, paksiw, sinigang, tinola, pakbet, kare-kare at lechon ay mga pagkaing madalas nakikita sa hapagkainan ng bawat pamilya. Meron ding mga bagoong, suman, balut at iba pang halimbawa ng mga pagkaing nananatili sa iba't ibang komunidad. So, ito mga food na to na matagal na to mga to nung una pang panahon, okay? May mga story yan kung bakit tinawag na adobo, yan, kare-kare, paksiw, at ito ay pakbet sa Ilocos to. Okay, next, we're done with the food. So let's proceed to landmark, okay, or panandaan. In English, it is landmark. So, ang landmark, ang panandaan or landmark ay mahalagang lugar. It's a important place or structures na nagbibigay ng tanda, ng sign sa isang symbol, sa isang community. So, this one is, kabilang dito is the Quezon Memorial Circle. So, this one is Quezon Memorial Circle in Quezon City or sa lungsod ng Quezon. Hindi pa si Teacher Bell nakapunta dito. Gusto ko makapunta dito. Okay? So next, another landmark. So we learned this one already last time. Mga monument ni Bonifacio sa lungsod ng Caloocan, Rizal Park, Fort Bonifacio, and the new landmark that we can study for this week is
the Lion's Head. Where can you find it? In Baguio. Okay? So this one is, we saw this already last time, last week, also this one, and also this one. But this one, it's new to us. It is the Lion's Head from, and we can find this in Baguio. Okay? Ang mga ito ay mga bagay na nananatili. Okay? It is still remain in our community and it's part of our kasaysayan, history. Ang mga ito rin ay yaman ng community na dapat patuloy na alagaan. So we need to take care of it. We need to ipagmalaki, be proud of it para yung mga, we need to take care of it so that yung mga future generations makikita pa rin itong mga beautiful place na ito. Okay? So, kunyari, kayo lumaki na, nagka-asawa na kayo, yung mga baby nyo, makikita pa din ito kung atay na ating iingatan at aalagaan ang mga landmark na ito. Now, meron ditong isang estudyante. Okay? Ang pangalan niya is, isi-share niya yung kanyang lugar, yung lugar nila. So, ang name niya is Ashley. Siya ay taga Baguio. Okay? She's from Baguio and she's Igorot. Okay? Igorot ang aking pinagmulang pamilya. Yung mga Igorot, makikita natin to dun sa Baguio. Maraming bagay na hindi nagbabago sa pagdaan ng panahon dito sa aming komunidad. So, meron pa rin daw na hindi nag-change in their community dun sa Baguio. Ito, maybe this one are the reason. This one of the reason why the tourists are keep on coming back on their place dun sa Baguio. Okay, so let's start. So this one is the Baguio. Simula noon hanggang ngayon, ang pangalan ng komunidad na ito ay hindi nagbago. Simula nung pagkapangalan sa kanya, sa place na yan, hanggang ngayon ang tawag pa rin dyan ay Baguio. So where it is? The Baguio name, it comes from Baguio. Okay? It comes from the word Baguio. The meaning is lumot. Okay? Lumot. Dahil maraming tumutubo ritong pino, dapo at malulumot na halaman. So Baguio is from the plant called Baguio. Baguio. Okay? Baguio. It's not a plant. Ibig sabihin lang lumot siya. Pero parang lumot din yun eh. Yung mag-green, then slimy, yun yung lumot. Okay. So next, nakilala rin yung Baguio. It is known dun sa kanilang zigzag na road. Look at that. So nadaanan to ni na Teacher Bell nung pumunta kami sa Baguio together with other teachers. And also, yung mga mountains, makikita diyan kapag dumaan kayo, kilala rin yung Baguio sa mga mountains, magagandang tanawin, okay? Cold weather, colorful flowers, okay? And the pine trees and the strawberry, okay? They are known for that one. And also, in their place sa Baguio, narito rin yung mga parks na tulad ng Mines View Park and the Burnham Park. At meron din silang Rizal Park that was built noong tinayo pa noong mga panahon ng Amerikano or nung the Americans are here dito sa Pilipinas. Makikita rin dito sa Baguio yung mga cathedral at Lourdes Grotto na pinupuntahan ng mga Catholic. Also, dinarayo din ang Baguio Public Market. So, their market na bilihan ng mga gulay at pasalubong. Yung vegetables dito, very cheap. Kasi marami silang, andyan yung farm, dyan tayo kumukuha ng mga vegetables. Okay? Yung cabbage, carrots, sayote, andyan, mga mura dyan. And also this one, sa kahabaan ng Cannon Road, makikita yung Lion's Head. At ito'y pinatayo ng Lions Club, ng isang club, ang tawag ay Lions. Okay, itong landmark na ito ay yung
Lion's Head na ipinatuyo ng Lions Club maraming taon na ang nakararaan. So pag yan ay nadudumihan or nawawala yung color, ang ginagawa ng mga taga Baguio, inaalagaan talaga nila, kinukulayan ulit, pinapaganda para marami pa lalong taong makakita. Okay? So next, meron ding ang mga pangalan ng lugar dito ay hindi rin na bago. Tulad ng Cannon Road, Burnham Park, at Camp John Hay. So yung Camp John Hay, napakalawak na lugar na ito. Ito lang ay part ng Camp John Hay. Ang mga lugar na pinapasyalan dito sa lungsod ng Baguio ay i-design pa at ipinagawa ng mga American soldiers. Okay? No, noon ay nanirahan sa Baguio. So pinanatili ng mga pamunuan, ng mga leader dun sa Baguio yung place nila. Yung cleanliness, yung pag-aalaga nila dun sa mga buildings, pati dun sa landmark, para marami pang mga turistang dumayo at sabi ko nga, makita ng mga future generations, ng mga anak ninyo. Okay? So, dapat, kung meron din kayo sa inyong lugar, yung mga bagay na nagpapakilala sa inyong bayan, dapat ay inyo itong ingatan. Huwag magtatapon ng basura doon, huwag magsisirain. So yun yung mga magiging part natin para makita pa ng mga future generation yung mga lugar. So now, please get your book, civics book, and open it on page 147. Okay, number 1. You're gonna write tama or mali. Number 1, ipinagmamalaki ang lumang simbahan sa komunidad. Okay, we need to be proud of our old church. Oh, dito sa Silang Cavite, yung old church dito. Yung pa yan, matagal na. Okay? Yung Catholic Church nila dito, matagal na yun. So, parang old na siya. So, isa siya sa mga inaalagaan na structure or istruktura. Next, number 2. Pinaayos ang mga sira sa tulay upang mas maging matibay. Okay? Kapag may mga broken na yung mga bridges, you're gonna fix it. Tama o mali? Next. Number 3, nakikiisa sa paaralan sa pagpapanatili ng kalinisan ito. Okay? You join the community service of your school to maintain the cleanliness ng mga place ng inyong lugar or ng school nyo, ng mga lugar na mga simbahan, okay? Yung mga park. Next, number 4. Sinusulatan ng pader ng makasaysayang istruktura sa komunidad. Okay? You are writing dun sa, for example, pumunta ka sa Baguio. Nakita mo yung Lion's Head. You write your name there. Is it tama or mali? Next, number 5. Inihahanda sa mga pagdiriwang ang mga natatangi or kilalang pagkain ng komunidad. So yung mga food na kilala sa lugar nyo, inilalagay nyo daw sa table para makain ng mga bisita. Bisita. Next, page 148. You're gonna write your answer here. Okay, A, B, or C. May mga bagay sa komunidad na hindi nagbabago. There are things in the community that did not change. Yeah, A, yes. Tama, correct. B, false. Or C, maybe. Number 2, ano ang dapat gawin sa mga bagay na nanatili sa komunidad? Okay, yung mga old na structures. What are you gonna do with them? With it? A, you're gonna break it.
B, babaliwalain. Oh, it's okay. Wala kang pakaalam. Or C, pag-iingatan. You're gonna take care of it. Number 3, paano mo pahalagaan ang isang lumang estruktura sa inyong lugar na nanatili pa rin hanggang sa kasalukuyan? So there's an old structure or old church, old school in your community. What are you gonna do? A, you're gonna take care of it. B, you maintain the cleanliness. Or C, both A and B are correct. Number 4, alin ang dapat ipakita ng mga tao kaugnay ng pananatili ng mga bagay sa komunidad? So, the people will show pangangalaga, pagwawalang bahala, or pagpapabaya. And number 5, sino ang dapat higit na magpahalaga sa mga bagay na nanatili sa komunidad? A, yung mga dayuhan or turista, the tourist will be the one to take care. B, yung mga pinuno or pamalaan, the leaders of the municipality, okay? Or C, all the people in the community. Okay? So, assignment, study for our quiz tomorrow and take a picture of page 147 and 148 and send it in our class dojo. Thank you everyone and see you tomorrow. Bye!